welcome back again to this channel, and for today's reaction video, we're gonna watch another interview of Ogie Diaz, and this time, it's Bini Gwen. So, I know for sure na hindi naging madali yung pinagdaanan ni Gwen sa buhay niya, kaya naman, let us all listen to her sa story ng buhay niya at kung ano nga ba yung mga pagsubok na pinagdaanan niya. And of course, at the end of this interview, sana marami tayong matutunan sa buhay and to know more about Gwenny. So, let's start this. Let's go. Right. Gaano ka na-apektuhan dun sa People versus Food vlog na yon? Nakaka-apekto po talaga siya. Like, lahat na The issue. nakakalungkot, na-judge ka na ng lahat ng tao, parte ka sa pagkain, mahirap ka lang naman noon. Grabe. Mula nun, binabash ka na maramot ka, basta pagkain, Patay gutom. matakaw ka raw, patay gutom ka. Yun nga. Those words. Ano ba talaga, Gwen? Totoo, ewan ko, iba yung gutom ko dun sa loob. Gwen. O, buti pa to si Sheena, walang nabago. Kay Gwen may nabago, ang laki ng pinagbago ng mukha. Gusto ko talaga tumaas pa yung ilong ko. Nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Para kaming robot talaga. Na dapat hindi. They are human. Development na ba? Si Gwen? Tingin niyo po. Kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. Oh, May lumalabas na may buntis sa Bini. Gaano katotoo ito? Pag open ko, ay, ganun pala siya kalala. Inaamin ko naman. At kasama po natin ngayon, exclusive po ito ha, ang isa sa mga miyembro ng Bini. Yay! Ang lead vocalist at ang lead rapper ng Yeah! sikat na grupo, si Gwen. Love Hi, that. Bini Gwen. Good evening po. Diyos, Gwen, Lakas. hindi ka ba makapaniwala sa success ngayon ng Bini? Hindi pa rin po. Kasi parang up until now, na-stuck ako dun siguro dahil ang bagal nung takbo nung panahon nung pandemic. So Okay. parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Well, Nandun pa rin ako. Nandun ka pa rin sa pandemic. Bakit? Opo. Ano ba si Gwen nung pandemic? Yun po, na-lock in kami for training. Tapos Okay. sobrang hopeless pa namin kasi starting po Tapos walang franchise yung ABS. Ako personally, parang nagda-doubt pa ako before sa girl group. Kasi parang dito sa Pinas, di ba po, hindi pa sobrang accepted yung girl group. In general, yung groups, di ba po, parang hindi pa siya ganun ka ano dito. So, dati parang ginagawa ko na lang yung dapat kong gawin. Pero honestly, parang nagda-doubt din ako before. Yun. Parang bagal lang ng panahon kasi pandemic. actually, same Gwen. I didn't even know na ganito sikat yung mga groups sa Philippines. Nakakatuwa kasi for sure all we know is K-pop. And kapag ginaya siya ng Pinoy, parang I'm sorry for the term but it's cheap or ang baduy or something. Before, seryoso, pag naiisip ko na K-pop gagayahin ng Pinoy, parang hindi bagay. But look are we now? Grabe, isa ako sa na-hook sa P-pop right now. And I'm so proud to them na iba talaga yung talento ng Pinoy. So, wala Sa una kasi talaga yung judgment. But pag nandito ka na, nakita mo na talagang mas for me, kasi I'm not even a fan of any groups before. So, Bini lang talaga yung nakakuha sa akin. And wow, sobrang just wow na I can't believe it that I'm stunning this group. And 8 hanggang dulo. Continue! Oo. Dami ko naman sinasabi. Paulit-ulit lang buong araw, buong taon. Paano ka nakarating ng Maynila? From Daraga, Albay? Nag-audition po ako sa Star Hunt, sa Naga, hindi po sa Albay. Though meron ding audition sa Albay, pero hindi po ako na-audition doon kasi nauna yung Naga. Akala ko wala nang audition sa Albay. So, nung nag-Naga, dumiretso na ako Naga, mag-isa lang po ako. For Wow. PBB, yung sinalihan ko po. So originally, PBB ka, hindi ka Bini. Po, doon ako sa Oo. PBB muna. So nga, ikaw yung matakaw dun sa grupo, sa housemate.
Oo. Yes. Patatakot-takot ni Gwen, pero ang payat-payat. Kaya nga eh, yun nga yung problema ko. Sana Mabilis ang all! metabolismo. Tapos Grabe. isip ko, opo, kahit yung mga kapatid ko po, ganun talaga. Mm. Kaya talaga po kami. Alam mo, nung naging Bini Gwen ka, doon nila hinanap yung history mo. So, natagpuan ng marami na ito yung dating sa PBB. Opo. Tapos, mula nun, binabash ka na maramot ka basta sa pagkain, Patay gutom. matakaw ka raw, patay gutom ka. Yun nga. She's aware. She's aware to those kind of words na binabash sa kanya and grabe lang. Parang grabe lang talaga manghusga ang mga tao ngayon. But let us hear, Gwen. Ano ba talaga, Gwen? Hindi ko rin alam. Kasi sa PBB, parang, di ba po, medyo ano din sa, ewan, mentally, kulong ka, yung food, limited, ganun. Wala eh, nagutom lang ako. Binalikan nila yung sa PBB, ko nakikita yung mga clips ko, ina-up ulit nila. Oo. So, ibig sabihin, nag-interesado sila sa'yo. Kaya nila ina-apply parang in a negative way. But So, nung it's binabalik negative way, yun, so anong naramdaman mo? Parang gusto ba nila akong sirain? Gusto ba nila akong ibagsak? Well, sa akin naging obvious naman po siya agad na, yung mga tao talaga, hindi lahat magugustuhan ka po. But ako kasi, honestly, medyo naka-move on na rin po ako dun sa issue before. Kasi, ina-up na nila yung sa PBB, which is, tapos na rin ako magluksado nung paglabas ko ng PBB. And tinatry lang nila i-connect dun sa issue ulit ngayon, yung sa street food po na. Which I don't get din kasi, di ba, parang iba naman yung kinain ko dun sa street True! food. Na-up yung Makonect lang talaga, may masabi lang talaga mga haters, but just you do you, Gwen. sa tinapay ko. Kasi yung sa PBB, matakaw ka, parang patay gutom daw tong si Gwen, tapos biglang ikinonect nila dito sa People versus Food na parang ang arte-arte mong kumain ng turon, na parang sanay ka sa turon without sugar. Oo. Meron naman Ako kasi. sa turon na walang sugar. Kasi as in, alam to nung lalo kong taga Bicol po. Mostly, yung mga, hindi ko nila lahat. Kasi syempre, iba-iba pa rin. Pero mostly talaga sa Bicol, lumaki akong walang sugar yung turon. Ewan ko, ganun siguro magluto talaga. Actually, nung bakasyon namin, last time po, sa ibang lugar ako, hindi sa mismong lugar namin sa Bicol, pero Bicol pa rin. Bumili pa rin yung yung mga tito-tita ko ng turon. Wala pa rin sugar. Sabi ko, diba? Tama, wala talagang sugar yung turon sa Bicol. Yun po yung kinalakihan. Kahit wala, masarap na. Nagulat ako. Turon na walang sugar. At matamis. Pero dapat malambot ang saging. Malambot yung saging. Para yung saging mismo yung matamis. Yeah, right. Ganun siya sa amin. Hindi ko alam na mostly. Meron ganun talaga. May ganung turon. Siguro okay na yun sa iba, no? Yung ang arte naman ito, turon without sugar. Okay na yun. Yung iba, hinanapan ka pa ulit. Yung pagbigkas mo ng turon. Nadala lang English po. na English. Pasensya na po kasi hindi ko alam yung English ng turon. So, napaslang na lang tayo nung nadala tayo sa emotions. Yung kausap namin, di ba? Foreigner. Sagutin po ng Tagalog. Totoo naman. Inglesera ka ba nung araw pa? Hindi naman po. Kasi nasa ibang bansa po kami nung time na yun. Tapos nung nag-i-interview, syempre, kailangan mong sabayan po. Of course. Right? Alam nyo ba guys, bago talaga. Pag nag-English ka, hindi naman mapipigilan yung pagslang-slang eh. Kahit sabihin mo Tagalog, mapapaslang ka pag nasa ibang bansa ka eh. Grabe manghusga. Kaya kami pumasok. As in, tinatry namin i-prepare sarili namin. Kinakabahan din kami kasi paubos na yung English namin buong tour. Ang tagal-tagal po ng tour namin. Tapos ang daming interview, no? Namin shoot. Yeah, talagang, right. Kaya natin to kami na lang nagtutulungan. Oo. Pinupush na lang po talaga namin yung content din. Gaano ka na-apektuhan dun sa People versus Food vlog na yon? Well, ako po kasi naturally, tinatry ko, best ko na wag magbasa. Kasi, dapat. Hindi ko talaga in-expect na ganun pala siya lumala. Kasi nasa bakasyon kami nun actually. Right. Lumobo yung issue na yun. Sabi ko, pag-open ko, ganun pala siya kalala. Pero, yun, minsan hindi mo mapipigilan sarili mo magbasa. Nakaka-affect po talaga siya. Like, pagbago, syempre yung emotions, bago yung sa'yo, na-up ulit yun sa PBB ko, ganyan. Lahat na nahahalungkat, na-judge ka na ng lahat ng tao, maarte ka sa pagkain, mahirap ka lang naman noon, tapos ngayon nag-iinan, gano'n na yung mga sinasabi po. Kaya nga, masakit po siya. grabe pero naman. Feeling ko mas nasaktan ako nung na-affect na rin yung family ko, yung ibang relatives ko po. Tapos sinasabihan ko na lang sila na pati family talaga ng girls, no? Lakas talaga mandamay ng mga haters and grabe lang talaga yung mga pinagsasabi kay Gwen. Hindi niya naman siya ganun kakilala pero bakit
grabe kayo mambato ng words for her. Diba? So, what I love to them is at least they have this kind of rest na hindi talaga mag-o-open ng social media and magbabasa, pero like what she said, hindi pa rin mapigilan na makakabasa sila ng ganun. But sana naman, no, let's all be kind to anyone. Yun lang. Thing. Huwag na lang masyadong basahin kasi syempre sila, hindi sila sanay sa mga ganong nababasa. Kahit yung mama ko po, hindi po siya talaga nagpapatuloy or sumasagot. Pero nung time na yun, na-feel ko na dun siya pinaka-affected out of all na mga bashing sa aming bini po, especially sa akin. Naapektuhan yung mama mo. Paano siya naapektuhan? Nagalit pa siya? Gusto niyang sumagot? Gusto niya po talagang sumagot. As in, actually may ibang post siya talaga sa social media niya. Tapos, may mga ibang kakilala din kasi na sila din mismo yun. So, nakikita niya po. Siyempre, doon tayo ma-hurt pag, di ba? Kakilala? Grabe! Sila pa yung nag-ano sa'yo. Sila pa yung nagpo-forward ng mga bad comments. No po, doon siya talagang na-trigger din siguro po. Lagi ka rin nanonominate dahil sa katakawa. Yes. Aminado naman siya. Yes. Gwen. Sobrang takaw. So cute. Malakas po ako kumain. Hindi ko rin alam bakit kahit ngayon hindi ako tumataba. Pero opo, malakas po talaga kumain. Inaamin ko naman. Malakas po ako kumain. Hanggang ngayon naman po. Meron ka bang It's fine. prinsipyang nagawa mo sa loob ng bahay ni Kuya na sana hindi ko to ginawa? Hindi ko rin po alam anong meron sa akin. Kaya ko namang tiising wag masyadong kumain. Pero totoo, ewan ko, iba yung gutom ko dun sa loob. Iba, Queenie. Ano pa ba? Siguro yung pagiging tahimik ko po. Well, hanggang ngayon naman tahimik ako. Pero Yeah. before, Or mas nonchalant. malala pa po ako. Kung ngayon introvert ako, parang mas malala ako before. Like, kunyari, kung may sasabihin ka sa akin masama, tatapakan mo ko, papatapak lang ako sa'yo. Ganon. Siguro yun yung regrets ko na kulang ako sa, pag-speak Tapang. up o tapang. Ganon po. Hindi ko napagtanggol yung sarili. At isa pa sa Kami na dahil lang magtatanggol si sa'yo. Bini Sheena Yung Gwen-Jers magtatanggol sa'yo, Gwen. ay kasama mo rin sa PBB. Apo. Oo, parang Oh, naikumpara bebe. yung mukha. Kasi sabi, buti pa to si Sheena, walang nabago. Kay Gwen may nabago. Ang laki ng What? pinabago ng mukha. So, tinitingnan ko ngayon Yes. kung may nabago sa mukha mo. Meron ba? Tingin niyo po. Wala po, talaga. Tito Ogs, kasi 43 kilos lang ako. Ah. Tapos sabi nila, 43 kilos ka, tapos ang takaw-takaw mo doon. Hindi, kasi tapos inaano pa nila, nagpa-jotox, nagpa-ilong Ano ka ng panga? Sabi hindi po, nagpa-bawas. Kasi Nagpabawas. parang chubby cheeks po ako before. Okay. Hindi naman ako against sa actually. Minsan sabi ko, ay, what if magpaano din ako? Gumaganon nga ako minsan. Hindi naman ako against sa mga rito. Oo. Pero, yun nga, hindi naman po, sa ngayon hindi pa po talaga. Mhm. Bakit hindi ka naman ganun kaputi nung nasa PBB ka? Kasi Ito. po, Skincare. fresh from province ako nun. So, medyo mas morena pa po talaga ako. Tapos, Okay. ewan ko, sabi kasi kapag taga-probinsya, kapag nandito ka na sa Manila, yung tubig daw dito Nakakaputi. Totoo ba? Opo, tapos sabi ko, kasi kahit yung tita ko nagtanong Ang last night, cute. ito talaga nagpanos. Sabi ko, ay naku, yung tubig dito nakakatangos na rin ng ilong. Sabi ko na. Kasi pag galing kang Manila, kung ay taga-probinsya ka, tapos galing ka Manila, pag uwi mo ng province, pumuti ka na. Pero totoo po, promise, nakakaputi nga yung tubig dito sa Manila. Totoo Hindi ba? po ako nagpapaputi. Gwenny naman eh. Pero syempre may belo kayo sa mga other skincare, no? So, it's fine, it's alright. Pero if yun yung na-observe mo, Gwen. Never ko Okay. naging goal Yung talaga. collagen or drip. Wala. Hindi ko siya Oh? goal talaga na pumuti ako. Wow. May effect before yung tubig na medyo pumuti din talaga ako compared nung sa PBB. Pero ngayon nga, parang nag-stop na rin. Baka din po, yung sa hair color ko. Ayan, tapos natuto na Ang syempre ganda. mag-ayos, mag-outfit. Ayan. Yeah, right. Tsaka po sa PBB, hindi ka naman po talaga makakapag-ayos masyado kasi may restrictions din sa mga dalang makeup, ganyan. Tapos, Tsaka nasa bahay ka lang eh. nasa bahay ka lang, authentic lang, ganyan. Oo, Bagong oo. gising. Oo, Di ba? Oo. Mataba ka noon sa PBB. Ngayon ka lang pumayat ng ganyan.
Well, payat naman po ako before, pero sabi nila pag bata ka, mas chubby cheeks, especially sa mukha. So parang mas napansin ng tao yung sa mukha ko Chubby siguro. cheeks. Kasi yung katawan ko nun, payat din naman. Tapos, baka dahil yung baby fats ganun. So yung cheeks ko, hindi pa defined nung time na yun po. Ngayon, though feeling ko mas pumayat ako ngayon, kasama yung mukha ko. Yeah. Siguro sa sa edad. Mas naging define yung jaw, ganun. Training Oh. and everything. Oh, matangos ang ilong mo, ha? We po, totoo ba? Hindi po. Tanong, pag naka-side view, sakto lang. Hindi nga siya sobrang taas. Nanonose line. Yung Ah, accent sa mo, nose Gwen, line. lumalabas. Kahit makeup artist namin, ang gagaling. Oh. Sobrang galing nila. Ayun, sa nose line. See? Pero tamo pa, naka-side view. Di Hey. naman po sobrang Glam Oh. team. taas. Pero thank you kasi compliment. Sige, thank you po. I take it as compliment. Oo, na para na pagkamalang ka Kasi nagpa-enhance. gusto ko talaga tumaas pa yung ilong ko. Oo, bakit hindi nyo ginagawa? Parang normal na ngayon yun. Sa ngayon po kasi okay naman kami sa Yeah. po, itsura po namin. Of course. So, and sa management, depende din po sa kanila. Kasi they also think na mas okay na ito, i-enhance lang through makeup Yeah. yung mukha namin sa And okay naman po talaga. Honestly, okay naman po ako sa ganito. Face card. Meron ding ibang nagko-comment na parang iisa lang daw ang boses niya. Parang meron pa nagsabi, boses Kiki. Ay. Ang Bini. May boses pala yun. Meron ba kayong na-encounter na gano'n ng mga comment? Comments. Opo, nababasa ko po. Oo. Na So, tunog para-para How do you comment. take it? Yung okay lang sa inyo na ano? Okay lang po. I mean, opinion nila yun po eh. Tsaka, hindi talaga kami magkakatunog. Ewan ko, ako, parang hindi naman kami magkakatunog. Yeah. Baka gusto lang. Gusto lang nila sabihin. Mahirap bang maging isang Bini member sa mga panahon ngayon? Opo. Na ngayon sikat kayo, tapos kada kilos nyo Mhm. ay may masasabi at may masasabi yung mga tao. Mahirap? Mahirap po, sobra. Lalo personally, ako sobrang introvert ko and private talaga akong Mhm. tao. Well, Keep parang it. ang cliche niyan kasi nasa showbiz, ganyan. Pero very private ako. Sa amin pong Bini, ako ang pinaka hindi nagpo-post, ganyan. Ako nahirapan po talaga mag-adjust sa ganitong setup, lalo sa ganitong work na konting kibot mo, maano ka. Mhm. Parang nakaka-conscious na minsan gumalaw po. Naramdaman nyo na parang, teka, tao pa ba trato nila sa amin o robot? Robot. Ganyan. Meron ba kayong ganyan? Yes, parang naging linya po namin yan. Na? Na para kaming robot talaga. Kasi sa work, parang sunod-sunod din. Tapos hanggang out, pag kahit sa labas ng work, lumabas ka sa mall, ganyan. Parang laging nakatingin sa yung mga tao. So di po maiiwasan na naiisip namin yung mga ganyan. Sinasabi nila na parang, walang ginagawa ang management ng ABS-CBN to defend them, to sue the people na sobrang below the belt ang mga tira sa Bini. Yeah. Paano mo i-describe yung management? Nararamdaman nyo ba yung kanilang malasakit, depensa sa inyo? They give us the best support system po Right. talaga. Yung management namin. Like kahit yung sa life coach, meron kaming ganon. So every time may Nice. issue, may mga session kaming ganon. Mhm. Sobrang supportive po nila. Tsaka siguro hindi lang naaano ng mga tao. Siyempre di naman agad-agad yung mga process. ganyan. Right, Process. I love to hear that na at least, no, if ever na may mga issue na dumarating sa kanila, may nagka-guide sa kanila, sa kanilang mental health. And wow, that's great to hear that. At least, alam natin na hindi sila pinapabayaan ng management. So, sa tingin natin, akala natin walang ginagawa kasi nga hindi naman natin alam din hindi natin nakikita kung ano talaga yung mga process na ginagawa sa likod ng camera. So, let's just trust the management and the process. Great. Po. Oo. So, baka sabi nila na hindi gumagalaw, pero meron naman talagang actions na Mhm. tinitake po yung management for that. So kung hindi ka Bini ngayon, ano si Gwen? Ay, gumraduate na yung mga kasama ko eh. Ano po, siguro mag-FA po ako. Wow, Hindi ako sobrang Bini. Yun yung ipapursue ko. Or bagay. kaya model. Ayun. Wow, Dahil sikat right. ang Bini, syempre iniisip nila, yaman na nila, ano kaya na-invest nila? Ano na na-invest ng isang Bini Gwen? May nakuha na rin naman po akong lupa po Great. sa Bicol. Tsaka nung last year, bahay at lupa. Yes. Doon din. Hindi po. Dito na. Dito Oh. na.
Oo, at least, di ba? Tapos, Kailangan ano eh. pa ang nagawa ng mga kinita ni Gwen? Nakapag-support po sa family talaga and nakapag-provide for myself. Ayun, yung mga utang po, nabayaran na namin. Oh, totoo ba? Opo, nabaon po kami sa utang kasi before. Lalo Okay. nung bago ako mag-PBB. Ikaw na lahat ng bayan. Pakonti-konti po yun pa kasi syempre yung bini di naman agad nandun. Mhm, So, mhm. ginamit ko lang yung allowance ko noon po. Hindi naman ganun kalaki yung allowance ko, pero alam niyo po, hindi ko alam kung alam ba to kahit ng girls, pero yung ano ko noon, bank, yung ano yan, bank account ko, yung card ATM? ko, oo. Na doon pinapasok yung ano, pinahawak ko pa sa mama ko para siya yung ano ba, may magamit yung kahit half lang kami. Tapos nung time na yun, need ko rin mag-invest for phone kasi yung mga content, syempre kailangan okay yung quality. So, nag-installment ako ng phone, tapos yung kahati nun kay mama. Ganun, grabe talaga. Pero wala, yun, pakunti-kunti. Hanggang sa makarecover po kahit papano talaga. Wow. So, kasama mo na mama mo. That's great. That's great. She really deserved the success in life kasi hindi naman talaga madali na mabaon ka sa utang. And at least andyan yung mother niya para tulungan siya. And nakakatuwa si Gwen kasi talagang prioritize niya, no? Kahit unti-unti na mabayaran yung utang nila and everything. Kaya, bakit di nyo pahangaan yung mga ganito? Ito yung mga iniidolo. Ay, naku po. Let's continue. Sa ngayon po, umuwi pa rin siya Bicol kasi parang hindi niya maiwan yung bahay. Kasi si Papa pa po yung nagpaganda din pa before. So parang sabi niya hindi niya kayang iwan. May sentimental value yung bahay. And yung mga kapatid mo, nandun lahat? Hindi naman na po kasi yung iba nga po may family na. Pero meron pa rin po ako 2 kapatid po na doon pa nakatira po sa bahay sa Bicol. Kasama ni Mama. So, tuwing kailan ka lumuluwas sa Bicol? Nakakauwi naman po ako during holidays. Yan po. Tapos kahit random, basta kaya ko umuwi. Pag miss na miss ko na yung Bicol. Umuwi po kahit 2 days lang yan. Lumilipad po talaga ako. Namimiss mo rin? Opo, sobra. Kasi syempre doon ka lumaki. Iba talaga yung yung hangin, yung Sa feeling. probinsya. Pag gumising ka na umaga, nandun ka sa bahay mo talaga. Di ba? Iba pa rin yung feeling. Ano narinig mo sa mama mo? Ngayong sikat na ang Bini at isa dun sa Bini, anak niya. Ano po, sobrang proud po ni Of Mama. course. Sobrang ano naman namin, like open, Yes. close naman po ko ni Mama. Ano talaga siya. Very supportive naman siya ever since. And sobrang proud po niya sa akin. And she's very happy po. And even your brothers. Opo. Tapos parang pansin ko, after nung Bini, parang mas naging close pa nga kami. Talaga? Ng family ko po. Kasi Oo. baka dahil before, ang dami ng, alam mo yun, ang daming problema sa buhay. So parang masyadong naging busy kami na paano namin masasurvive to. Ganon. Masyado kami nag-focus doon. So at least nung nasa Bini, yung distance, yung pagkamis, yung, di ba? Parang ano pala siya, mas Love it. nakakapag, Bond. pasolid kahit pa paano. Oo. So, bago ka nag-PBB, ano ang buhay niyo? Sobrang hirap po talaga ng buhay namin po. As in, kasi si Mama, single mom, tas bata pa lang po, 4 years old, nawala na po yung papa ko. So, kami, Oh, umasa kami sa that's pension. young. Tas si Mama, nahirapan siya maghanap ng work kasi yung working experience, kasi di na siya pinag-work ng papa ko eh. So, nahirapan na siya maghanap ng regular talagang work. So, Dahil may edad racket na. lang. Tapos, syempre, ang dami po namin magkakapatid. So, Ilan kayo? 5 po kami lahat. Mhm. Bunso po ako. Paano kayo ginapang ng mama niyo? Hindi Yun po, kayo pero- nakapaganda nung nawala ang tatay mo? Hindi po, sobrang unexpected po kasi nung pagkamatay ng papa ko po. Nag-work po siya, tas natulog, hindi na nagising. Tap- Heart attack. Okay. Ano naging work ng mama mo? Or po yung maraket? pinasok niya? Racket po, racket. Yung mga nagbebenta ng mga gold, ganyan, or kaya bookkeeping, kahit ano po, or kaya anything na pwedeng ibenta, gano'n. Na-witness mo? Opo. Kahit ano-ano na lang. Pero minsan, syempre, malulugi sa probinsya ba? Parang uutangin pa yung mga binibenta mo. So, minsan, nalulugi pa si Mama. So, hindi talaga, nahirapan talaga kami. So, pinag-aral kayo lahat ng mama niyo? Opo, pero meron sa amin na nag-stop talaga. Need mag-stop kasi hindi na kinaya. So, yung kuya kong pangatlo nag-work. Tapos may mga rin kasi, like may naging batang ama po kong kapatid. So, sunod-sunod patong-patong talaga siya. Yung- Hanggang hindi na kami naka-recover talaga din. Daming pinaggastusan. So, paano kayo nadubog sa utang? After mawala nung papa ko, yun din kuya kong
sinundan, nagka-appendicitis. Tapos habang Mm. inaasikaso niya yung mga, ewan ko, yung sa financial ng papa ko. So, Okay. dalawa yung inaasikaso niya. Tapos naging batang ama yung kapatid kong pangalawa. Tapos, naigapang naman ni mama yung panganay namin. Nakagraduate ng college. Wow. Tapos, yung pangatlo kong kuya nag-stop sa school kasi hindi na kinaya financially. So, need niya mag-work muna. Kaming dalawa, sobrang bata pa namin. Tapos, ako ginagawa ko nun sa school, nagbibenta din ako ng kung ano-anong snacks po. Oh. Opo, para lang makabawas dun sa Yes. gastos ko. Tapos kapag may mga racket, ganyan, inaano ko na rin. Like sa modeling po, ganyan. Nag-modeling ka muna bago ka Wow. pumunta doon ng Star Hunt. Opo, kumakanta-kanta rin po before. Events, graduation or sa school, ganyan po. Nai-invite pag may mga competition. Pero hindi pa ako bumibirit. Hindi pa ako magaling bumirit. Pero kumakanta naman po ako before. Ano nag-motivate sa'yo para tuparin yung pangarap mo? Kahirapan po talaga itong ini-interview ako sa PBB. Kasi yun po yung tumatak sa akin na parang yung bahay namin nakikita ko throughout the years nabubulok na ganon yung gate namin, pwede na makapasok kahit sino, yung bubong namin sinasalo ng planggana. Kung pag umuulan si mama, yung pang-ulam parang nafe-feel sad siya kasi yun lang yung napapakain niya sa amin. Yung mga ganon, yung iyak ni mama gabi-gabi, yung paglilista ni mama ng utang sa notebook niya gabi-gabi. Kaya gusto kong umasenso po talaga. Wow. Wow. And at least right now, grabe, you deserve all the success, Gwen, and ang family mo. Hindi talaga naging madali yung pinagdaanan niyo sa buhay. Kaya kayo binibless ngayon. Great, grabe. So, kung i-imagine nyo, no, na ganun yung pinagdaanan ni Gwen at ng kanyang family is malulungkot ka. Hindi talaga madali. Parang, wala lang, i-imagine ko lang kung gaano nila sinusurvive yung everyday life nila, no? Ay, buti na lang talaga na eto yung itinakda sa'yo, no? Ang lalim. Ito talaga yung life na naghihintay sa'yo, Gwen, and you deserve everything. All the happiness, all the blessings. Kasi we all know that you have a good heart. Right? Hindi ko naman in-expect, thank you Lord, na nakapasok talaga ako ng PBB nang walang kahit ano. Wait, ikwento ko lang po. As in, nag-audition ako ng PBB. Kahit si mama hindi niya ako nasamahan kasi yung pamasahe ko, saktong-sakto lang talaga. As in, nag-audition ako ng PBB, kahit pambili ng tubig, wala. So, wala akong kasama, nakapila ako, gutom na ako, uhaw na ako. Wala man lang mapag-utusan o mapakisuyuan na, kahit tubig lang. Inabot ako ng madaling araw po, ang lamig-lamig na nung pawis ko sa audition. Hindi ko naman po kasi in-expect na makakapasok ako. Okay. Hindi ko in-expect na tatagal ako dun sa audition. So, gabing-gabi na wala akong kain, wala akong tubig. Nung last part na madaling araw na, ang lamig na talaga nung pawis ko. Nanghihina na ako. Tapos saktong-sakto lang yung pera ko talaga. Oh, paano mo nalaman na nakapasok ka sa BBB? Napasama po ko dun sa mga last po, yung sa kinakausap na ni Direk. Tapos, hindi pa kasi ako nakakapag-hotel noon. Tapos, parang yung mga malalayo, parang in-accommodate nila sa hotel. Okay. Actually, may matutulugan naman ako, yung tita ko. Pero sabi ko, ay sige, try ko yung hotel. Kaya matry ko. Ang Nagkunwari, cute. kunyari wala matutulugan. Para ma-experience ko yung hotel. O, di Like naka-hotel that. ka. Nung naka-hotel, first time. Paano yung gutom na Wala, bawi? tinulog ko na lang po yun talaga. Mm. Kasi madaling araw na. Wala rin akong pera na. So, after, diretso ng hotel, natulog na. So, you mean nag-stop ka sa school? Opo, after PBB, hindi po mag-stop. Well, na-survive ko pa naman yung last year ko po noon, before PBB, na natulungan naman ako ng mga teachers ko po, doon sa grade 10, kasi grade 10 po Okay. ako noon. Ongoing yung school, nag-PBB ako. Natulungan naman po nila akong mahabol pa yung last na mga need pasa. Nakagraduate ka pa rin ng Opo, nung grade 10. grade 10. Natapos mo rin naman ng senior high. Yes, this year. Okay. May character development na ba si Gwen?
Opo naman. Siyempre po, growing up, marami na rin tayong matututunan. And naniniwala naman ako na from PBB to ngayon, malayo naman na po talaga. Yes. Nung time na yon very young. Alam mo yun, parang medyo kulang pa tayo sa ano. And iba pag nasa reality show ka. Iba pala talaga. Hindi ko in-expect and sobrang clueless ko sa industry na to. First time ko lang din naman pumasok. So, ayun. And di ko pa siguro masyado naisip yung mga ano ko noon, ginagawa ko po. Pero so much improvement naman na po. Kaya pasensya na po kayo kung matakaw ako nung time na yon. At least hindi ko tinapon yung pagkain. Pero Right, nagsishare right. na kami. We love sharing. Food unites us, Bini. So, nung nag-PBB ka, paano ka napunta ng Bini? After PBB, yun po, na-evict ako. Pinasok ko dun sa training. Kasi hindi ko po naabutin yung pinaka-start nila eh. Parang tinry lang kami, yung mga ibang housemates na i-train din dun sa Bini po. So yun, akala ko nga for asap-asap lang. Sabi ko, ano bang ginagawa ng mga to? Ginagawa ko lang, pero hindi ko alam para saan. Sabi, para saan ba to? Kasi during that time po, hindi naman for Bini talaga yung project. Kumbaga, ano pa siya, very experimental eh. Parang kahit kami, ano ba to? Para saan ba to? Ganun. Hindi pa sinasabi, hindi pa siya clear na Bini girl group. Ganun. Ano ang ipinangako mo sa sarili mo na hinding-hindi na mangyayari sa pamilya mo o sa buhay mo? Hi, maghirap talaga. Yeah, great. Actually, recently, parang may mga kinakausap akong mga sa showbiz na, alam mo yun, hingi ka ng advice or kahit sa mga makeup artist, ganyan-ganyan. Chinichika ko, puro about investment. Nice one, Gwen. Experiences din nila kasi parang need ko ng guidance. Kasi coming from, poor, hindi naman kami mayaman, walang business at all. So, clueless ako paano ko i-handle yung pera ko. Shucks, ang sarap pakinggan, no? Na si Gwen yung magbe-break ng cycle ng kanyang family. Grabe, sobrang sarap sa feeling nun, promise. Right. Diba? Meron talagang isang ka-family member mo na magbe-break ng situation nyo sa family nyo kung gugustuhin naman kasi talaga. And right now, I can see it to Gwenny. And ipagpatuloy mo yan, Gwen. That's great. Na humingi ka ng mga advices about investment and everything, right? At least, mapupunta yung income mo sa tama. And good for you! For your family. Ayun, ayoko na po bumalik sa hirap talaga. So, tinatry ko po talaga ngayon na i-invest sa tama yung pera ko. Ma-handle siya ng tama. Ayun, advice, hihingi ng advice talaga. Kung nabubuhay pa ang tatay mo, ano kaya ang buhay niya o ng pamilya niya ngayong sikat ang anak niya o sikat ang Bini? He must be very proud of me po. Kasi siya talaga yung nangarap maging artista ko. As in, sobrang gusto niya. Kasi hindi siya kumakanta, pero si mama po, siya yung kumakanta. Tapos, pangarap niya sa akin, bata pa lang ako, narinig niya akong may boses kahit di pa ako yung totally nakakapagsalita. Pero nasa tono ako. Sabi niya, tuwang-tuwa siya sa akin. Sabi, well, kwento na lang to ni mama sa akin. Kasi bata pa ako. Parang pinagmamalaki pa doon ni Papa sa mga workmates niya na ang galing ko daw kumanta, ganyan. Tapos pangarap niya talaga mag-artista. So, siguro right kung now po siya ngayon, proud po siya sa akin. Sa kanya You're nagsimula yung yung pag ko ng pangarap ko maging artista. So. At anong naibigay kaya ni Gwen sa tatay niya? Siya na ang operator ng bus ngayon. Hindi na siya nagtatrabaho sa bus. Siya na ang operator, guys. Oo. Dahil siya na ang may-ari ng bus ngayon. Kung nabubuhay ko. Tutulungan ko siya. Oo. Ano pa sa mga misconception sa Bini ang gusto mong i-correct? Lumaki daw po yung ulo namin. Siguro yun nga dahil sa mga spliced videos. Ang dami kasi talaga eh. Tapos yung iba, on a random day, kunyari makita ka lang na hindi ngumiti, ganyan, maano ka na, kung ano na masasabi sa'yo. Oo, yung mga dire-diretso na kayo na malakad, hindi kayo kumakaway sa fans. Well, minsan kasi ako person ko niya, may in-ear namin. May nakita kong video na ganun po, na may in-ear na ako. In-ear yung earpiece po sa Oo, pag nagpo-perform. Minsan doon, pag nandun na yun, may tunog na, may nagsasalita yung coach namin. So, pag may mga fans sa gilid, hindi ko naririnig. Yun po hindi nila alam siguro. Akala nila na minsan yung mata, gumaganyan, pero nasisilaw lang sa ilaw. Yun yung nakikita sa videos, gano'n. Mga hindi na po nila alam. Hindi mo naman may explain pa, gano'n. Right. Parang too much information. Gano'n. Sorry po sa mga nakikita kong gano'n yung encounter po sa akin.
Hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko lang marinig minsan talaga, as in, hindi ko sinasadya. Sinong gusto mong pasalamatan? Of course, yung family ko. Kasi sila yung pinakaunang nagtiwala sa akin. Yung mama ko, grabe, kahit nalubog kami sa utang, sinusupport niya ako sa mga sinasalihan ko ng workshop. Hindi, kahit wala kaming budget, bibilhan niya ako ng damit. Kahit okay lang. Ayun, syempre, yung family ko. Yung management na, syempre, kung hindi din naman ako natanggap, 'di ba? Saan ako magsisimula? Sila talaga yung unang nakakita ng potential ko, na kahit ako mismo, hindi ko pa alam ba't ba ako natanggap noon, ganito lang ang itsura ko. Pero sila, naniwala sila sa akin. And our fans, iba talaga ang Blooms. As in, parang ang amazing na makita silang dumadami, growing, and very supportive. They always have our back. And sa kanila lang kami humuhugot ng lakas. Lalo sa mga times na sobrang down kami, yung support nila, messages nila, kahit di naman ma-reply yan isa-isa. Hindi nila alam, sila din yung nagmo-motivate sa amin most of the time. May lumalabas na may buntis sa Bini. Gaano katotoo ito? Hindi po totoo yun. Wala pong buntis sa amin kahit isa. Wala po talaga. Sa palagay mo, Gwen, hanggang kailan ang Bini magtatagal? Hanggat may Bini, hanggat may Blooms, hanggat nandyan yung ABS-CBN, may Bini po. Hanggat may naniniwala sa amin, may Bini. Ano ang na-realize mo sa buhay? Great things take time and trust the process. Talaga. Yung process ng Bini ko, I can say na parang walang katumbas. Ang lala po talaga ng namin. Pero yun naman yung nagpalakas sa amin and nahon kami sa kung ano man yung namin ngayon, kalagayan namin po ngayon. Gwen, grabe ka magmahal ng pamilya, no? Solid na solid. Solid. Opo. Buti hindi ka kumakawala sa nanay mo na biglang gusto ko na mag-solo, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Ay, hindi ko po kaya. Hindi ko talaga kayang iwan si mama po. Kasi kita ko kung paano niya kami ginapang. Right. Simula nung nawala si Papa, grabe yung sacrifices niya. Hindi ko siya makitang mag-isa. Actually, kahit sabi ko, pagtanda ko, bala ko kahit same compound kami, okay lang. Ako na mag-aalaga sa kanya. Oh, kaya talaga. so good. Ganun lang. So, sabi ko, pag nagka-work na ako, babawi talaga ako. Siya talaga priority ko po sa lahat, as in. And kasama ko siyang magiging successful. Wow. Wow. Nice one. You deserve it. Aww. Oh, wow. So, isa na naman pong interview na napanood natin, and wow, grabe, no? Hindi mo akalain na ganun yung pinagdaanan ni Gwen at ang kanyang family. And what I like it is lahat ng ginagawa ni Gwen ngayon is for her mama and sa family niya, of course. Kaya wala kami ibang hiling kundi maging sumakses pa ang grupo na to. Kasi they all have a good heart. Come on. If you cannot see that, edi wala kang mata. But, of course, ayun, how can you not love these girls, diba? Na they're normal people din na kung anong pinagdaanan ng iba, pinagdaanan din nila. But, dahil sa sobrang laki ng pangarap nila, ng gusto nilang makamit sa buhay, they are here right now. So, thank you for that, Gwen, and hopefully, mas nakilala nyo pa ang isang Gwen Apuli. So, yun lang, Blooms. Thank you for joining me here, and see you on my next reaction video. Bye!